Pinasisibak ni Ombudsman Conchita Carpio Morales si Senador Joel Villanueva matapos mapatunayan ang mali nitong paggamit sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong 2008 habang nanunungkulan ito bilang party list representative. Batay sa investigasyon ng Ombudsman, napunta ang 10 milyong pisong halaga ng pork barrel ni Villanueva sa isang livelihood program na napag-alamang palang isang ghost project. Sangkot din sa anomalya ang 9 na individual, kabilang na si dating Agriculture Secretary Arthur Yap. Pinabulanan naman ng senador ang alegasyon at nakapag-hide na rin ito ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Sa ngayon, ipauubay na lamang umano ni Villanueva kay Senate President Coco Pimentel ang dismissal order na inilabas laban sa kanya. May report si Jervis Manahan. 6 na buwan matapos pumangalawa sa Senate race itong nagdaang eleksyon 2016, pinasisibak na agad sa pwesto si dating Sibak Party List Congressman at ngayon Senador Joel Tesdaman Villanueva. Napag-alaman kasi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na may anomalya umano sa paggamit ng kanyang pork barrel noong taong 2008. Sa opisyal na pahayag ng Office of the Ombudsman, guilty daw si Villanueva sa mga kasong grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of service. Bukod yan, haharapin din daw ni Tesdaman ang 2 counts ng graft, 1 count ng malversation of public funds at 1 count ng malversation through falsification of public documents. Lumabas daw kasi sa investigasyon ng Ombudsman na naglabas ng 10 milyong piso ang DBM na pork barrel ni Villanueva noong June 10, 2008 para sa mga agri-based livelihood projects sa iba't ibang bahagi ng Region 11. Ginamit daw ang pera sa pagbili ng mga binhi ng pechay, labanos, sitaw at mais. Pero nang beripikahin, wala naman daw na ipatupad na livelihood project sa naturang rehiyon. Hindi rin daw pwedeng taniman ang lupain ito ng mga gulay na nabanggit. At ang mga pangalan ng umano'y benepisyaryo ay wala sa listahan ng mga rehistradong botante at residente doon. Peke rin daw ang mga dokumentong isinumite ni Villanueva at ng kanyang mga tauhan. Sa makatwid, isa raw itong ghost project. Bukod kay Villanueva, sangkot din daw dito sina dating Agriculture Secretary Arthur Yap, ilang empleyado ng DA at ni Villanueva, at ilang representante ng NABCOR na tumayo umano na implementing agency ng proyekto. Pero tugon ng senador, lumang kaso na ito at wala naman daw siyang ganong kalaking perang natanggap. Dati na rin daw napag-alaman ng NBI na peke ang letterhead at pirma sa ilang dokumento. Tao lang tayo para masaktan at hindi ko itatagong nakapanggagalit kasi yung mga nakaraang panahon, halos 3 taon na po ito, nakakasama ng loob man, lagi natin sinasabi, sakripisyo natin ito at ito'y ambag natin para sa mas maayos na proseso ng ating judicial system. Ngayon po, parang hindi sakripisyo, parang pinapako na ho ako sa krus. Yun ho yung pakiramdam ko. Nag-file na rin daw si Villanueva ng motion for reconsideration at hahayaan na raw niya si Senate President Coco Pimentel na magdesisyon kaugnay nito. Patuloy naman daw siyang naniniwala na sa huli, mananaig ang hustisya. Positibo tayo sapagkat alam natin ang katotohanan at tayo po ay walang tinatago, hindi tayo natatakot sa katotohanan. Para sa PTV News, Jervis Manahan.